Magandang umaga po sa ating lahat. Mga intensyon sa banal na misa. Sa misa pong ito ay kasama natin nagpapasalamat sina Feking at pamilya, Gloria Bautista at pamilya, Noel at Azon Buensuceso at pamilya, Monsignor Jose B. Aguinaldo Foundation, Lilibet Dayaw at pamilya, R.D. Dayaw at pamilya, Romeo at Len Alcance at pamilya, Mayor Amboy at Mayora Baby Manlapas, Konsehal J.R. Manlapas at pamilya, Dr. Lyle at Dr. Lovely Manlapas, Lerit at pamilya, James Edward Manlapas at pamilya, John Paul Manlapas, Jewin Angelo Manlapas, Wilhelmina at Angel Alfonso at pamilya, Marites Aginsin at pamilya, Sofia at Ray Francisco at pamilya, Ramon at Opi Tyson at pamilya, Rosie Panganiban at pamilya, Gloria Reyes at pamilya, Virgilio Zaragoza at pamilya, Kenneth Lloyd Zaragoza, Samahan ng Punduhang Bayan ng Hagunoy, Temi at Baby Vivara at pamilya, Dory at Danny Buensuceso at pamilya, Leonardo Sinaida Crisostomo, Racy Ann Perez at pamilya, Victor at Cecil Magbitang at pamilya, Roderick at Maria Victoria Gadi, Jet at Annalisa Wen at pamilya, Rustico at Yodora Panganiban at pamilya, Maria Lea Ann B. Panganiban at pamilya, Romel at Fe Robles at pamilya, Tina Tejas at pamilya, Ben at Tess Jaime at pamilya, John Audrey Laurio, Max at Audi Guzman at pamilya, Arnold at Josie Martin at pamilya, pamilya Osorio, Amboy at Rosel Cruz at pamilya, Joan Agapay at pamilya, Edward at Lucy Pascual, Eugene at Jenny Miguel, June at SP Mangahas, Roy at Pia, Lacunya at pamilya, Bernie at Diet Godoy. Adela Figueroa, Amboy at Rosel Cruz at pamilya, Ato at M. Ilihio at pamilya, pasasalamat pa rin po para sa pagsapit ng kaarawan ni na Erwin Cantona at Genesis Jordan B. Crisostomo at para po sa kagalingan ng lahat ng mga chemotherapy patients at dialysis patients. At si Flor de Lisa Gubalya at Isabel Escalona. At sa natatanging kahilingan ni na Jacinto Dipanco Jr., Christine Bugayong, Lito Eloisa at Angelica Tero, Evelyn Cancino, Ana Junela at Estelita Pastrana, Tess Javier, Diana Hinoo, Noel Siena, Sail Rafael Binluan, Lito Eloisa at Angelica Tero, Evelyn Cancino, Glenda Gabriel, Noel Siena, Nenita Castillo at pamilya. Pagdasal din po natin ang kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Isabelo, Pacifico, Pedrito, Rosalinda, Rosauro Sr., Benjamin Sr., Remedios, Crispin, Rosalina, Jesus, Alicia, Ernesto, Rodrigo, Federico, Faustino Sr., Lolita, Noel, Eusebio, Rowena, Alice, Feliciana, Leonora, Dolores, Francisco, Cornelia, Moises, Maxima, Joseph, Richard, Conchita, Danilo, Victorio, Melencia, Arlene, Monica, Hinobeba, Oscar Sib, Cheng, Aida, Isabelita, Eloisa, Emily, Arlene, Eleonor, Agaton, Segundo, Juanito, Roberto, Ernesto, Remigio, Leonora, Lucy Marie, Monica, Maureen, Diogenes, Isabelo, Pacifico, Pedrito, Rosalinda, Ernesto, Feliciana, Conchita, Felicidad, Danilo at Maria Rowena. Tumayo po tayong lahat para sa ating Reyna ng Langit. O Reyna ng Langit, mag-alak ka, Alleluia. Sapagkat ang minarapat mong dalhin sa iyong sinapupunan, Alleluia. Ay nabuhay na maguli gaya ng kanyang sinabi, Alleluia. Ipanalangin mo kami sa Diyos, Alleluia. Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria, Alleluia. Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon, Alleluia. Manalangin tayo. O Diyos, na sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon,
ay minarapat mong paligayahin ang mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina, ay makamta namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan din ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan, Siyenawa. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan, Siyenawa. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan, Siyenawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli po ay magandang umaga sa ating lahat. Si Jesus ay pinako ng mga Hudyo sa krus, ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Si Jesus ay muling nabuhay upang maging mga anak tayo ng Ama. Ngayon ang dakilang araw, ipinagbubunyi natin ang muling pagkabuhay ng ating manunubos. Muli siyang nabuhay, kaya't ang tao ay maaari nang mabuhay ayon sa panukala ng Amang nagmamahal ng walang maliw. Sa banal na misa, purihin natin ang Panginoon sa kanyang ginagawang pagliligtas sa atin. Alleluia, Alleluia. Magsitayo po ang lahat at makiisa sa pambungad na awit. Ito ang bagong araw, ito'y araw ng tagumpay. Anak ng sao'y nabuhay, siya'y ating parangalan. Si Jesus, muling nabuhay sa kamatayan, nagtagumpay. Magalang magnagmumura, hinango ang tao sa sala. Kristo Jesus, tunay kang hari, kami sa'yo'y nagpupuri. Sa krus, ika'y namatay, ngunit muli kang nabuhay. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa dakilang araw na ito ay inaalala natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Nawa ito ay magdulot sa atin ng panibagong buhay at magkaroon ng panibagong pangunawa sa pagsunod sa kalooban ng Diyos.
Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayoy binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan. Ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu. Sa kaliwanagan ng buhay mo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa unang pagbasa, ating natutunghayan ang pangangaral ni Pedro Apostol tungkol sa Panginoong muling nabuhay. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noong pangunay pinili ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos ng siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya nga ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipinahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang mga Israel, bayang sabihi kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang lakas ng puon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing hindi ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang batong natakwil ng pagtatayo na tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito
ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos, kung iyong mamamasdan ay kalugod-lugod. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Sa ikalawang pagbasa, pinapahayag sa atin na tayo'y dapat mabuhay na ayon sa buhay na kaloob ng Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos. Kasama ni Kristo, si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naialis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo. Ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Easter po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon na muling nabuhay. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay pinagdiriwang natin ang pinakadakilang kapistahan sa liturhiya ng simbahan. Ang dakilang kapistahan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Alam nyo, para sa isang pari, kung meron na sigurong isa sa pinakamahirap na gawan ng homily o pagninilay, yung Easter Sunday. Kasi, paano mo nga ba ipapaliwanag ang pinakadakilang misteryo sa pananampalataya natin? How can you put into words the great mystery of the resurrection? Yung kahit sino hindi maiintindihan yung muling pagkabuhay ng Panginoon. Tapos, ipapaliwanag mo sa salita. Kaya nga, napakahirap na pagnilayan yung muling pagkabuhay. Pero ganun pa man, pagsumikapan nating unawain. Ganito, kung mapapansin ninyo, bago tayo dumating sa araw na ito, napakaraming nangyari. Sinimulan natin yan nung linggo ng Palaspas, Lunes Santo, Martes Santo, Miyerkules Santo, Huwebes Santo, hanggang Biyernes Santo. Napakaraming mga pangyayari, napakaraming kwento, at napakaraming activities. At sa lahat ng yon, isa lang ang gustong ipaunawa sa atin. Ginusto ng Diyos na iligtas ang tao. Ito yung isang malaking kwento ng pagmamahal ng Diyos. Isang napakalaking kwento ng kasaysayan ng pagmamahal ng Diyos. Ngayon, ang tanong natin dito, yung lahat ng mga kwentong ito, ano to? Isang malaking drama na ginawa ng Diyos, scripted, yung para bang nandun sa taas ang Diyos at dinedirekta niya yung lahat ng mga mangyayari. Yung tipong parang direktor ang Diyos na, okay, papasok ang Panginoon sa Jerusalem. Maraming mga tao ang magdadala ng palaspas. Tapos magagalit ang mga Pariseyo. Tapos magkakanulo si Pedro. Tapos pahihirapan si Jesus. Si Pedro ay i-deny si Jesus. Tapos pagbubuhatin ng krus si Jesus, papatayin sa krus at muling mabubuhay. Ganun ba yon? Isang malaking drama na ginawa ng Diyos. Para saan? Para patunayan na makapangyarihan siya? Ganun ba yung kwento ng mahal na araw? Yun ba ang dahilan kung bakit nakarating tayo sa araw na ito? Hindi. Dahil yung mga pangyayaring ito ay mga kusang nangyari. Yung mga nangyari ng mahal na araw ay mga pangyayari na bunga ng mga desisyon ng mga taong nakapaligid kay Jesus. So hindi kinontrol yon ng Diyos. Talagang nangyari ang mga bagay na yon.
Pero, kung ano mapapansin ninyo, sa lahat ng mga pangyayaring ito, tahimik at dahan-dahan na gumalaw ang Diyos. Paano natin iintindihin yon? Ganito. Siguro, in one way or another, nakapagburda naman siguro kayo, no? Dati, sa old curriculum, kasama naman yung pagbuburda talaga sa home economics yun, di ba? Kahit naman ako nakapagburda. O kaya, nanahika na lang. So, yun yung gamitin nating example. Di ba pag ikaw nagburda, una, lilinyahan mo muna yan. Pagkatapos, tutusukin mo ng tutusukin ng sinulid. Sa una, puro linya lang naman yan. Pero habang tumatagal, unti-unting nagkakaroon ng larawan yung binuburda mo. Unti-unting nagkakaroon ng picture. Nagiging isang magandang dibuho. At ganun yung ginawa ng Diyos. Sa una, yung mga pangyayari ng mahal na araw ay basta lang mga nangyari. Pero ano ginawa ng Diyos? Isa-isa niyang sinulsi yung mga pangyayaring ito. Isa-isa niyang pinag-isa hanggang sa makagawa ng isang magandang kwento. Hindi binulungan ng Panginoon si Judas na ipagkanulo mo yung anak ko, ha? Yun yung gagawin mo. Hindi inumpluwensyahan ng Diyos ang mga Pariseyo na magalit kay Jesus. Hindi inutusan ng Diyos si Pilato na ipapatay si Jesus. Malaya silang ginawa yung mga desisyon na yon. Hindi sila inimpluwensyahan ng Diyos. Pero kahit yung mga bagay na ito ay puro mali, tinahi ng Diyos yan at ginawang mabuti ang mga mali nilang ginawa. At yun yung kwento ng muling pagkabuhay. Ganun kagaling ang Diyos na kahit puro mali at pangit ang mga nangyari, ginawa niyang maganda at mabuti ang kinahinatnan. Kaya nga muling nabuhay si Jesus. Yan yung pagtahi na ginawa ng Diyos. Kaya nga, kung titingnan nating mabuti, ano yung bottom line ng muling pagkabuhay? Yun yung may ginawa ang Diyos. At ano ngayon sa atin ito? Simple lang. Kahit hanggang ngayon, nangyayari pa rin yung kwento ng muling pagkabuhay sa buhay natin. Lahat naman tayo may kanya-kanyang kwento sa buhay. Maaaring masalimuot, maaaring minsan madrama, o hanggang ngayon hindi natin naiintindihan. Bakit ganito yung nangyayari sa buhay ko? Bakit parang puro mali? Bakit parang puro Biyernes Santo yung nararanasan ko? Maghintay ka lang. Kasi may gagawin ng Diyos. Hindi mo man naiintindihan, dahan-dahan at tahimik na sinusulsi ng Diyos yung sarili mong kasaysayan. Kaya nga di ba minsan, bigla nating nasasabi,
kaya pala nangyari yun. Para matuto ako. Kaya pala nangyari yun. Kailangan ko palang maranasan yun. Hindi pa natin ngayon malalaman ang dahilan ng lahat. Pero balang araw, ipapaunawa ng Diyos sa atin yon. Kasi maaari ngayon, dahan-dahan pang sinusulsi ng Diyos yung kwento ng buhay natin. Kaya nga, God is now in the process of making good everything that is happening in us. And that is our own story of the resurrection. Kaya nga, ang muling pagkabuhay ay hindi isang kwento ng nakaraan. Hindi lang rin ito pagpapaalala sa atin ng nangyari kay Jesus noon, kundi ito yung may hatid na pag-asa sa atin na muli rin tayong bubuhayin ng Diyos, lalo na sa mga pagkakataon na ipinauunawa niya sa atin kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito sa buhay natin. You have your own story of resurrection. Maaari ngayon, hindi mo pa nakikita kasi maaaring sinusulsi pa rin ng Diyos ang mga kwento sa buhay mo. Kaya nga, let's have hope. Let's rejoice. Kasi in the end, alam natin, may ginagawa ang Diyos. Bagamat tahimik, may ginagawa ang Diyos. Kagabi, sa monasteryo po ako nag-Easter Vigil. Right after my Mass with the monjas, nag-message sa akin yung isa naming seminarista. Sabi niya, Father, si Jesus pala yung unang prankster, no? Sabi ko, bakit? Tinawag mo pang prankster ang Panginoon. Sabi niya, kasi isipin mo, Father, nadaya niya yung demonyo. Dahil nung akala ng demonyo, nung Biyernes Santo, panalo na siya. Akala nung demonyo, nung Biyernes Santo, siya na yung naghahari. Tapos, laking gulat niya, pagkatapos ng 3 araw, muli palang mabubuhay ang Panginoon. So, dinaya ng Diyos yung demonyo. Naloko ng Diyos ang demonyo. Well, that's true. Kaya nga, parang sabi ko, o nga no, sabi ko, ang galing mo talaga, taba ng utak mo. pero that's actually the meaning of everything. Minsan, akala natin, talunan na tayo. Pero isang araw, gugulatin na lang tayo ng Diyos na meron pala siyang sorpresa sa atin na natahina niya ang lahat. Happy Easter po sa inyong lahat. Ngayon po ay gagawin natin ang pagsariwa sa pangako ng pagbibinyag. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nalibing kasama niya noong tayo'y binyagan upang kasama rin niya tayong makabangon at makapagbagong buhay
Naganap na natin ang 40 araw na paghahanda. Kaya't sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maaasahang kaanib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y makapangangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala ng Diyos upang kayo'y makapamuhay bilang matapat at maaasahang kaanib ng kanyang angkan, pakisagot ninyo itong 3 katanungan. Para kayo makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kayo'y huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman ay itinakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon na may ating harapin ang ating pananampalataya. Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Sa iisang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, na ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus na matay inilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan nung tayo'y muling isilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Hesukristo, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kininating lahat, habili ni Jesus, noong siya'y lumisan, kayo ay magkatipon sa pagmamahalan. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kininating lahat. Kaya nga, O Ama, ang aming panalangin, dalisay na pag-ibig sa amin sumapit. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kininating lahat. Mga alagad ko,
paano makikilala tapat nilang pag-ibig, wala nang iba pa. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kininating lahat. Habili ni Jesus noong siya'y lumisan, kayo ay magkatipon sa pagmamahalan. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kininating lahat. Kaya nga, O Ama, ang aming panalangin, dalisay na pag-ibig sa amin sumapit. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kininating lahat. Mga kapatid, sa kaninlingan ng banal na araw na ito, halinang lumuhog sa Panginoon na nagpakita ng kanyang kahangahangang ginawang pagliligtas sa sambayanan sa pamamagitan ng pagkabuhay ni Jesus. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Haring matagumpay, panalangin nami pakinggan. Haring matagumpay, panalangin nami pakinggan. Panginoong Hesus, liwanag na nagniningning sa kadiliman, inakay mo sa buhay ang iyong sambayanan at pinagkalooban ng biyaya ng kabanalan ng aming marupok na kalikasan. Maipagdiwang nawa namin ang araw na ito bilang pagpupuri sa iyong kadakilaan. Kami dumadalangin. Haring matagumpay, panalangin nami pakinggan. Panginoon, tinahak mo ang landas ng pagpapakasakit at pagkamatay. Makihati nawa kami sa iyong paghihirap at kamatayan, at muling mabuhay upang makinabang sa iyong kalwalhatian. Kami dumadalangin. Haring matagumpay, panalangin nami pakinggan. Anak ng Ama, aming Panginoon at kapatid, hinirang mo kami bilang kalipunan ng mga pari para sa Diyos. Ang aming masayang alay ng pagpupuri sa iyo naway aming maihahandog. Kami dumadalangin. Haring matagumpay, panalangin nami pakinggan. Hari ng kalwalhatian, hinihintay namin ang dakilang araw ng iyong mabunying pagdating. Mamasdanawa namin ang iyong mukha ng harapan at magbagong anyo ayon sa iyong wangis. Kami dumadalangin. Haring matagumpay, panalangin nami pakinggan. Idulog natin ngayon sa Diyos na muling nabuhay ang iba pa nating kahilingan. Panginoong Jesus, sa pamamagitan ng iyong pagkabuhay, nabuwag ang kapangyarihan ng kamatayan at binuksan mo para sa amin ang landas na buhay na walang hanggan. Ang pagdiriwang namin ngayong ginaganap ay magpanibago nawa sa pamumuhay naming lahat sa tulong ng Espiritong sa amin nagliliwanag. Sa iyong pamamagitan, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya naming ipagdiwang ang Pasko ng pagkabuhay. Ngayong aming ginaganap ang paghahain ito ng anak mong mahal, para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming maawain, ipinaaabot namin ang pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Ipinakikiusap namin sa pamamagitan ng anak mong ito na ang mga kaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin ng paghahain niya sa iyo. Iniaalay namin ito sa iyo unang-una para sa iyong banal na simbahang Katolika, pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod ang mga kaanib nito sa San Sinukob. Kaisa ng aming Papa Francisco na iyong lingkod, kasama ng aming Obispo Dennis at ng lahat ng nananalig at nagpapalaganap sa pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalakanin ng iyong mga anak na ngayoy aming idinadalangin. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang pagsisikap naming maging tapat sa iyo. Ang paghahaing ito ng pagpupuri ay aming iniaalay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan. Sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaisa ng buong simbahan, ipinagdiriwang namin ngayon ang dakilang kapistahan ng pagkabuhay ng aming Panginoong Hesukristo bilang Diyos na totoo na namalagi pa ring taong totoo. Pinararangalan namin ngayon unang-una ang Ina ng Diyos at Panginoon natin naming Hesukristo, si Maria na maluwalhating laging birhen. Gayon din ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo at Andres, sina Santiago, Juan,
Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo, gayon din sina Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damian, at ang lahat ng iyong mga banal. Pakundangan sa kanilang ginawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan, kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan para sa mga minarapat mong muling isilang sa tubig at sa Espiritu Santo sa ikapagpapatawad ng lahat nilang mga kasalanan. Loobin mong kami makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami ay mawalay sa iyo kailanman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama namin, basbasan mo ang mga handog namin ito, marapatin mong sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Kaya para sa amin, ito ay gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Noong bispiras ng kanyang pagpapakasakit, hinawakan niya ang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Tumingala siya sa langit. Sa iyo, Diyos Ama niyang makapangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinapay, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, kaming mga lingkod mo at bumubuo sa iyong bayang banal ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunita namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo na rin ang galing, inihahandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ang paghahaing ito na katangi-tangi at dalisay. Ang pagkaing nagbibigay buhay kailanman at ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ang aming mga alay na ito. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo. Sa paghahain ni Abraham, na ama namin sa pananampalatayang totoo, at sa inihandang tinapay at alak ni Melchizedek na paring hirang mo, paunlakan mo ngayong tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihang Diyos, hinihiling naming iyong ipaakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito sa dakilang dambanang nasa iyong harap, upang sa pagsasalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak, sa pakikinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag, kami ay mapuspos ng iyong pagpapala at tanang pagbabasbas. Ama namin, iyo ring alalahanin ng mga anak mong naunang yumao sa amin
sa paghimlay sa iyong kapayapaan, yamang ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay at sila ngayoy aming ipinagdarasal. Sila at ang tanang nahihimlay sa kandungan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo, pagliliwanag at pamamahinga sa iyong piling. Kahit kami ay mga makasalanan mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyong nag-uumapaw na pagkamapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya pagindapatin mo rin kami ay makaugnay at makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir, kasama ni Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agata, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, Joaquin, Ana, at ng lahat ng iyong mga banal. Kami naway makapisa nila hindi dahil sa aming ginagawang kabutihang kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan, sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pamamagitan, ang tanang mabubuting kaloob mong ito ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, binubuhay, binabasbasan, at sa amin ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama natin ngayong itaas ang panalangin itinuro ng ating Panginoon. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw,
Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Pamanalang napagpahal, linatin mong lagi kami sambayan mo, upang sa ipinagdiriwang naming Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo,
Ipinagdiriwang ngayon ang magagandang Pasko ng pagkabuhay ng mga tao. Pasakitin nawa na kayo sa pagdalaman ng kanyang kapistahan sa kanalitan, mga sa walang hanggan. At pagpalain kayo at pagtubay ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Humawa kayo taglay at kapayapaan upang ang Panginoon ay maraming at paglingkuran. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Resurrección Filii, Domini nostri Iesu Christi, Dum glorificare dignatus es, prescat mai sumus, o per Deus Celice Virgini Maria, perpetuum capillam via vitae, per item Christum nostrum. Diyos sa tula.